Ang Hangal na Barbero. Ang kwentong ito ay naganap sa syudad ng Patliputra. May isang negosyanteng nagngangalang Manibhadra, kasama ang kanyang asawang si Gayatri. Ubod ng yaman ng mag-asawa. Nakatira sila sa isang mansyon at marami silang pag-aaring lupain. Mabait si Manibhadra. Hindi niya pinagmamayabang ang kanyang kayamanan. Sa halip, nagsusumikap siya sa pagtatrabaho. Mabuti rin ang kanyang asawang si Gayatri. Palagi siyang nagbibigay ng regalo sa lahat ng dumadalaw sa kanilang bahay. Kaya naman kilala ang mag-asawa sa buong bayan. Sa tuwing may okasyon, pinapatuloy nila ang lahat ng dumadalaw sa kanilang tahanan at pinatutunguhan ang mga ito ng mabuti. Palagi silang may panauhin sa kanilang mansyon. Mabait ang mag-asawa sa lahat ng kanilang bisita. Binibigyan nila ang mga ito ng mamahaling regalo at binubusog pa ng masasarap na pagkain. Alam mo, Gayatri, ang dami nating mga kaibigan. Sa tingin ko, hindi tayo kailanman magugutom o maghihirap. Hanggat narito ang mga kaibigan natin, hindi nila tayo iiwan. Hay nako, mahal ko. Masyado ka namang inosente. At saka, palagi ka nalang nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Ang totoo, andito lang ang mga kaibigan mo dahil may nakukuha sila sa'yo. Hindi nila tayo tutulungan kapag tayo naman ang nangailangan. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mga kaibigan natin sila. Alam ko namang hindi ka makikinig sa akin. Sana lang hindi dumating ang panahong mapapatunayan kong mali ka. At nagkatotoo nga ang pangamba ni Gayatri. Tila may ibang balak ang kapalaran para sa mag-asawang negosyante. Nang magtag-araw, nabalitaan ni Manibhadra na lumubog ang lahat ng kanyang kargamento sa dagat. Nawala ang lahat ng kanyang kalakal. Hinanap nila ang barko na may dala ng mga kargamento pero hindi nila ito nakita. Nagbayad tuloy si Manibhadra ng malaking halaga ng pera sa lahat ng kanyang mga mamimili. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan pero nagdahilan lamang ang mga ito at hindi siya binigyan ng kahit anong tulong. Anong nangyari, mahal ko? Minahanap ka na bang tutulong sa atin? Wala eh. Lahat ng nilapitan ko parang may mga pinagdadaanan rin. Wala raw silang maitutulong. Alam ni Gayatri na nagdadahilan lamang ang mga kaibigan ng kanyang asawa. Pero alam din niyang hindi maniniwala ito sa kanya. Kaya nanahimik na lang siya. Kailangang ibenta ni Manibhadra ang kanyang lupain para mabawi ang nalugi niyang pera. Pero kulang pa rin ito. Binenta niya pati ang kanyang mansyon. At doon lamang siya nakabawi. Nabayaran niya ang lahat ng kanyang utang pero wala na silang pag-aari ngayon. Nakatira na sila sa maliit na bahay at nagsasaka sa lupain ng iba para kumita ng pera. Nagtrabaho din si Gayatri bilang isang guro para makatulong sa gastusin ng kanilang bahay. Nagsisikap sa trabaho ang mag-asawa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mabuti pa rin ang kalooban nilang dalawa. At malaki ang respeto sa kanilang kapwa. Sinisikap nila makatulong kahit man lang sa isang tao bawat araw. Wala man silang mamahaling regalo o masasarap na pagkain na maihain. Mabait at mapagbigay pa rin ang kalooban ng mag-asawa. Paglipas ng panahon, wala nang bisitang dumadating. Ang akala ni Manibhadrang mga kaibigan niya, dinadaanan na lang siya at hindi pinapansin. Nalungkot si Manibhadra. Hay, tama ka, Gayatri. Hindi natin sila kaibigan. Dinadalaw lang nila tayo noon dahil pinapakain natin sila at binibigyan ng mamahaling regalo. Sana pala nakinig ako sa'yo. Patawad, mahal ko. Wala nang natira sa akin. Hindi na kita mabibigyan ng magandang buhay. Huwag mong sabihin yan, mahal ko. Masaya akong makasama ka dito. Wala mang tumulong sa atin sa mga panahong nangangailangan tayo. Hindi ibig sabihin nun ay kailangan tayong sumuko at magbago. Alam kong totoo kang tao. Balang araw, masusuklian din ang kabutihan mo. Pero malungkot pa rin si Manibhadra sa kabila ng sinabi ng asawa. Sinasabi lang niya yun dahil mahal niya ako. Naging hangal ako buong buhay ko. Kaya ito ang naging kaparusahan ko. Wala na akong maibibigay sa pamilya ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Kasalanan ko ang lahat. Mas mabuti pa sigurong mamatay kaysa mamuhay sa ganitong klaseng kahihiyan. Sa kanyang pag-iisip, nakatulog ang negosyante. Manny, gumising ka, Manny. Ha? Anong nangyayari? At sino ka?
Isa akong mongha at andito ako para tulungan ka. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa sa mga problema mo. Kailangang harapin mo ang mga ito. Ha? Isa akong mangmang. Wala na akong mukhang iharap sa kanila. Hindi ka mangmang. Mangmang ang isang taong namumuhay nang hindi nauunawaan ang katotohanan. Ang nangyari sa iyo ay pawang pagsubok lamang. At andito ako para tulungan ka. Talaga? Paano mo ko tutulungan? At bakit? Tama ang asawa mo. Nagpakita ako sa iyo dahil buong buhay kang naging masipag at tapat sa iyong mga ginagawa. Ito ang iyong gantimpala. Ngayon, makinig ka. Bukas, kakatok ako sa pintuan mo sa ganitong itsura. Pukpukin mo ang likod ng aking ulo at magiging isa akong palayok ng ginto at manunumbalik ang iyong kayamanan. Tandaan mo, huwag mong gagawin ito sa ibang mongha. Kung hindi, mapaparusahan ka. Ha? Kakaibang panaginip. Baka dahil ito sa kakaisip ko tungkol sa pera. Sumilip ang negosyante sa kanyang pinto at nakita ang ibang monghang naglalakad sa labas. Hindi nga kaya... Teka, sabi ng mongha, tulad ng sa aking panaginip. Totoo man yun o hindi, hindi ko dapat pukpukin ang kahit sinong mongha basta-basta. Umupo si Manibhadra sa kanyang sopa at bigla na lamang may kumatok sa kanyang pintuan. Oh, sino yan? Ikaw ba yung mongha? Ay hindi. Si Sahib ito, ang iyong barbero. Ah, oo nga pala. Halika, pumasok ka. Magpapagupit na sana si Manibhadra sa barbero nang may narinig siyang isa pang katok sa kanilang pinto. Mahal, may isang monghang kumakatok. Anong ibibigay natin sa kanya? Isang mongha? Dali! Kumuha ka ng isang patpat! Patpat? Wala akong oras magpaliwanag! Kumuha ka ng patpat! Hindi na natuloy ang pagpapagupit ni Manibhadra dahil agad siyang tumakbo at pinukpok ang mongha ng patpat. Nakapasok na ang mongha sa kanilang bahay. Pagtama ng patpat sa likod ng ulo nito, bigla na lamang... Hala! O ano yan, mahal ko? Ang daming ginto! Oh, mahal! Mayaman na ulit tayo! Tuwang-tuwa ang negosyante at hindi niya namalayang nasa bahay pa pala nila ang barbero at nasaksihan nito ang buong pangyayari. Aha, ganito pala yung mama ng mga negosyanteng ito. Napakadali lang pala. Kinabukasan, nagkaroon ng balak ang barbero. Pumunta siya sa lugar kung saan nakatira ang mga mongha at inimbita ang mga ito sa kanyang bahay. Nag-alinlangan man ang mga mongha. Pumayag din ang mga ito nang magmakaawa ang barbero sa kanila. Sinundan nila ang barbero sa bahay nito. Pero pagpasok nila, kinandado ng barbero ang pinto at pinukpok ang mga mongha ng patpat sa ulo. Teka! Sandali! Anong ginagawa mo? Ako, saklolo! Namabalik yata ang lalaking ito! Tumakbo na tayo! Patayin niyo tayo! Nakatakas ang isang mongha at nakahingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sumugod ang mga tao at sinira ang pintuan ng bahay ng barbero para iligtas ang mga mongha. Natakot ang barbero. Nagalit ang mga tao sa kanya nang malaman ang kanyang ginawa. Hinabol siya ng mga tao at pinagpupukpok. Pinaalis siya sa kanilang bayan at hindi na muling nakita pa. Nasaksihan ni Manibhadra at Gayatri ang buong pangyayari. Tama ang mongha. Mangmang isang taong namumuhay ng hindi nauunawaan ang katotohanan. Ang akala ng barbero, basta ko lang pinukpok ang mongha ng patpat. At naging ginto na ito. Ang hindi niya alam, napanaginipan ko ito. Kumilos siya ng hindi nag-iisip, kaya naparusahan siya.